Okay, welcome back po sa Coach Haji Vlog. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kung hapon po sa inyo sa yung dakong kinaroroonan. Kung gabi naman po, magandang gabi. Kung umaga, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. God bless po sa lahat. Salamat sa mga nag-views at saka nag-subscribe. Thank you. Sobrang na-appreciate ko po. Thank you. Maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo. Pero kung mabigat naman po yung subscription, kahit yung like na lang po. At comment sa baba. Masaya na po ako doon at buong puso na po ako nagpapasalamat doon. Okay po mga kapatid, salamat sa panahon na ipinagkaloob sa atin. Nawa, pagpalain po tayong lagi. Na lumikha sa atin ang Ama na nagbigay sa atin ng buhay at lakas at makamit natin yung mga biyaya na nagmumula sa Kanya. Okay, bigyan natin ng talakayan at bigyan natin ng reaction at opinion. Yung nangyaring kuwan, di ba? Bigyan lang tayo ng reaction regarding doon sa debate ng GMA7, di ba? Tapatan nila doon. Bigyan lang natin ng reaction yung tapatan ni Attorney Vic Rodriguez at saka ni Luke Espiritu. Tapos doon sa huli, yung tapatan ni Castro at saka ni Senator Bato. Bigyan lang natin ng kaunting reaction at opinion. Kasi mahalaga po yung mga tinalakay nila, yung dalawang magkakuan po. Okay po. Unahin na natin yung kuan, yung sa kay Attorney Vic Rodriguez. Ang na tanong doon, yung tungkol sa drugs, di ba? Siguro napanood yun man po yun, di ba? Pero, bigyan lang tayo ng opinion kasi, di ba, karapatan naman ni Attorney Luke yan, Espiritu. Yung kung ano man ang kanyang nasa isip o kung ano man yung naratibo niya. Pero, siyempre, magbibigay lang tayo ng reaction. Okay? Base doon sa tanong, di ba? Doon sa drugs nga, yung follicle heart, bali, sino ba ang sumasang-ayon o yes or no, di ba? Bali, si Attorney Vic Rodriguez nag-yes yan. Tapos si Attorney Luke Espiritu, no. Kaya doon sila, nagtapat sila. Pero doon sa pabunga, di ba? Kasi nga, isinusulong ng ating magiging senador, di ba? Attorney Vic Rodriguez, yung part na yun na magkaroon ng mandatory na drug test o higit sa lahat yung sa hair, di ba? Hair follicle test, drug test. Kasi kung yun mas kapanipaniwala kontra sa urine o kaya sa blood, di ba? Mas kapanipaniwala kasi tumatagal po daw dito yun. Yun ang kanya. Pero dahil nga sa sistema na yun, gusto niyang nawa, sabi niya, magmula sa Pangulo, di ba? Magkaroon ng drug test talaga. Kasi bakit? Siyempre, public, di ba? Figure ka di ba? Public trust. Kumbaga, dapat talaga nandun ka sa tamang wastong pag-iisip, tamang desisyon. Yun siguro yung mga bagay na gustong i-reach out ni Attorney Vic Rodriguez. Na sana, dahil nga sa kailangan talaga na lahat dumaan. Kasi sa ngayon mga kapatid, alam naman natin na sa base sa saligang batas, hindi po siya. Hindi po siya obligado sa mga tumatakbong senador o sino mga kandidato. Hindi siya obligadong magpa-drug test kasi nga wala yan sa kuwan. Bali, siguro voluntaryo ka, pwede, pero yung pipiliti ka hindi, wala nga. Kaya nga ang kuwan doon, di ba? May panukala po kasi, yun ang kuwan doon sa itinatanong na nagkaroon ng panukala na magkaroon ng drug test o pinakamabisa yung hair follicle nga, di ba? Ano ang tugon nila doon? Nag-yes si Attorney Vic at saka nag-no si Kwan. Pero base doon sa kanya, ang banat naman ni Attorney Luke Espiritu, hindi naman daw sagot sa kahirapan, hindi sagot sa mga mataas na bilihin, kaguluhan, part ng dalawang pamilya lang ng Duterte at saka Marcos regarding doon sa mga usapin. Pero hindi makakatulong sa sambayan ng Pilipino base doon sa kanyang, di ba? Sagot niya, pangangailangan na pang-araw-araw sa bayan ng Pilipino. Pero lagi natin tatandaan, Attorney Luke, di ba? Bagamat iginagalang natin yung opinion, di ba? Opinion yan, karapatan niya yan, di ba? Karapatan niya. Pero lagi natin tatandaan mga kapatid, di ba? Ang isang parte, bakit nagiging magulo ang ating bayan? Bakit nagiging bahagi? Kasi hindi raw sagot sa kahirapan. Hindi raw sagot sa itutugon o pambili ng pangangailangan ng sambayan ng Pilipino. Parang hindi niya siguro, bagamat iginagalang natin yung kanyang opinion niya, para yung bahagi ng sinasabi, imbis na ibibili na ng pagkain, ibinibili pa ng drugs, di ba?
Hindi ba isang bahagi ng ikamamahirap o pagpapahirap sa sambayanan, lalo higit doon sa pamilya na may apektado na nagda-drugs, di ba? Kaya sabi niya, hindi ras tugon. Tugon, sagot siya sa kahirapan. Bakit? Imbes na obligahin mo yung sarili mo, bigyan mo ng focus yung pamilya mo, nabibigyan mo pa ng focus yung drugs. Kaya nagkakaroon ng nagiging broken family, nagkakaroon ng problema sa family dahil sa drugs. Kaya yung sinasabi niya na hindi tugon, taliwas yan sa sinasabi ng mga karamihan. Kaya nga sabi nga natin mga kapatid, yung mga bagay na to na ayaw sa tinatawag na mandatory drug test ng mga tumatakbo sa ating lipunan na ito, ibasura nyo to, di ba? Ihulog nyo na sa inodoro, diretso inodoro. Kasi wala. Dito pa lang, kasi ito mga kapatid, lagi natin tatandaan. Majority po ng sambayan ng Pilipino, pumapalo ata ng 60, kung hindi po ako nagkakamali, 65 to 70% nakagustuhan ng sambayan ng Pilipino na dumaan sa drug test lahat ng mga namimumuno sa ating sambayan o sa ating bayan, sa bansang Pilipinas. Lahat mula presidente hanggang kapitan, di ba? Iminumungkahi yan at suportado ng sambayan ng Pilipino. Talagang kumbaga, nasa 60 to 65% gusto nila yan. Tandaan nyo mga kapatid, gusto ng sambayan ng Pilipino, ayaw nitong mga tumatakbo na ayaw sa Bagamat iginagalang natin itong mga parte na to na gusto nila, kagusto nila, mag-no sila, karapatan nila. Pero lagi nilang tatandaan, dapat nagkakaroon sila ng consultation na kung talaga ano ba talaga ang kagustuhan ng sambayan ng Pilipino. Ngayon pa nga lang, kagustuhan ng sambayan ng Pilipino na magkaroon ng drug test at sa bawat tumatakbo ng mga mang posisyon sa ating gobyerno, ayaw na. Lalong higit siguro pag nakaupo na yan. Di ba? Ayaw makinig sa sambayan ng Pilipino. Ngayon pa nga lang, hindi pang nakakaupo, hindi nakikinig. Lalo siguro pag nakaupo na. Kaya ang mungkahi ko, bagamat iginagalang natin yung kanilang mga opinion at reaction sa party na yon, maging maingat po tayo mga kapatid. Yung mga bagay na to, nagabat ginagalang natin, pero sana makita nila na talaga yung layunin lang para idaan sila sa mga ganito pagsusuri para yung kanilang panunungkulan ay nasa ayos, nasa hustong pag-iisip, nasa tamang desisyon, di ba? Tapos bukod doon, maayos ang pinamumunuan mo. Bakit? Bakit maayos? Ikaw mismo. Di ba? Sabi nga di ba? Sino magiging ehemplo? Di ba yung nangunguna dapat maging good example ang mga nanunungkulan. Samantalang sabi nga ni Attorney Vic, di ba? Ultimo, security guard, inoobliga magpa-drug test. Ito pa kaya, na sabi niya ay dumadaan sa isang parte na hinahawakan ng gobyerno o umahawak ng ating mga kaban na magiging isang parte na hindi maging mandatory ang pagiging drug test. Kung may lumusot nga, na hindi natin sinasabi kung sino ang di ba? Kaya nga dapat, kasi nga ito, inaayawan na nila, panukala pa lang. Di ba? Panukala, kaya nga panukala. Di ba? Kasi sinasabi nila, wala nga daw sa batas. Tama po sila. Wala sa batas yan. Wala naman sa konstitusyon talaga. Kung gusto mo pa drug test, voluntary ka. Di ba? Magpa-drug test ka. Pero yung tinatawag na mandatory, bawal po yun. Bawal talaga yung mandatory kasi wala sa batas. Kaya nga nagpapanukala. Diba? Ang panukala ay isang bahagi ng parliamentary na pag-uusap, pagdidebatehan, bigyan ng o pagbinutuhan, mailalagay na sa ating batas na magiging mandatory na ang pagiging drug test. Diba? Pero inilulusot kasi nila, wala daw sa batas. Tama po yun. Wala naman sa batas talaga. Kasi hindi nakalagay sa 1987 Constitution yung bagay na yan. Kung gusto mo magpa-drug test, voluntary. Pero bilang mambabatas, bilang senador, bilang congressman, karapatan mo rin na magbigay ng isang resolusyon, magpanukala ng isang batas na kabubuti ng sambayan ng Pilipino, ikabubuti ng ating bayan, di ba? Para maging matiwasay ang ating bayan. Bakit? Bakit nagiging magulo? Alam niyo naman, kayo na mismo magsasabi, kapitbahay mo, tingnan mo. Hindi ko sa sinasabi na, di ba? May kapitbahay ka na lulong sa droga, matino ba? Ang pamumuhay, di ba? Sabi nga, di ba? Kapag ikaw namumuno, lulong ka sa isang partido, abnormal ka. Totoo po yun. Bakit? Ang isang lulong sa pinagbabawal ng gamot, abnormal po yan. Maraming epekto sa kanyang mga desisyon, sa kanyang mga gagawin. Bakit?
Impluwensyado siya sa pinagbabawal na gamot. Ito ba? Di ba? Ito ba yung inaayaw nila? Yung maging matino ang pamumuno? Dangan nga lang, di ba? Siyempre, inilalagay nila sa tinatawag na saligang batas na wala daw, di ba? Kaya nga po, inuulit ko, kaya nga sinasabi na magpapanukala. Idadaan sa isang parliamentary proceeding, pag-uusapang, pagbobotohan at maging ganap na batas, di ba? Pero hindi pa nagiging batas, pero ayaw nila. Kaya, yun nga sinasabi ko, yung mga umaayaw sa ganyang sitwasyon, diretso na sa inodoro. Tandaan nyo na yung mga, di ba, umayaw sa pagpa-drug test. Ngayon pa nga lang, di ba? Hindi pa sila nakakaupo, di ba? Yung kagustuhan ng sambayan ng Pilipino, hindi pinapakinggan. Lalong higit pag nakaupo na yan, di ba? Gusto ng sambayan ng Pilipino maging matiwasay ang ating bayan, maging maayos ang ating mga nanunungkulan sa pangunguna mula sa presidente, maayos. Di ba? Walang halong ano pa mang kaguluhan ng kaisipan, hindi nagdra-drugs, hindi mga ganito, di ba? Napakapayapa ng ating bayan kapag ang mga namumuno natin ay nasa huwastong pag-iisip na wala sa ano pa mang impluwensya na ipinagbabawal ng gamot. Kasi nandun yung tamang desisyon, tamang ginagawa, tamang pakikipagkapwa, tamang pagbibigkas, tamang pagbibigay ng tamang ugali sa bawat sinasabi dahil hindi siya naiimpluwensya ng pinagbabawal na gamot. Kaya aking sinasaluduhan yung mga nag-yes, salamat. Tingnan nyo yung mga nag-yes, yung mga nag-no. Opinyon ko lang po hindi ko pinipkon sa iba. Tandaan nyo, ibasura nyo na po. Idiretso nyo sa inodoro yung mga ayaw kasi ngayon pa nga lang, di ba? Inuulit ko, almost kalahati ng populasyon, 120 million ng Pilipino, almost 55 to 60% gusto na magpa-drug test yung mga namumuno. Tapos ikaw umaayaw, hindi ka pa nanunungkulan. Umaayaw ka na. Ngayon hindi ka nakikinig, lalong higit kapag nakaupo ka na, lalong tataas na yung ere mo. Bakit? May sarili ka ng oposisyon. O di ba? Kaya sinasabi ko mga kapatid, tandaan nyo yung mga tao na yung mga ganung bagay na ayaw. Bakit? Hindi nakikinig sa sambayan ng Pilipino. Hindi nakikinig sa panawagan ng sambayan ng Pilipino. Katulad ng interview ng ating Pangulo, di ba? Tinanong siya sa panawagan ng ating Attorney Vic Rodriguez, di ba? Na hair follicle test, di ba? Sabi niya, no. Anong kaugnayan? Di ba? Pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino, dapat makuha mo. Paano mo makukuha yan kung ikay nasa tamang pag-iisip o wastong pag-iisip, di ba? Kasi kung ikaw, impluwensya na hindi ko sinasabi na siya drug addict, hindi ko sinasabi na siya lulong. Pero, dahil sa pag-ayaw niya, hindi natin alam, di ba? Kung ikaw gumagamit, anong mga desisyon na tama ang gagawin mo? Impluwensyado ka sa pinagbabawal na gamot. Yun ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Kaya sa mga umayaw, tandaan nyo, diretso na sa inodoro para makita nyo. Kasi ayaw nila ng katahimikan. Ayaw nila ng maayos sa sambayan ng Pilipino. Ayaw nila ng parang yung mga binibiktima ng mga addict, diba? Gusto ba nila may pinapatay, may nire-rape, di ba? Dahil sa impluwensya ng pinagbabawal ng gamot. Yun mga kapatid, nabigyan lang natin ng opinion. Doon sa dalawang part na yun, na nagbigay ng opinion sa bawat isa, si Attorney Luke Espiritu at saka si Attorney Vic Rodriguez. Nakita natin kung sino yung lumutang doon. Sino yung umangat sa sitwasyon na yun. Kasi si Attorney Vic, pinalakpakan Kaya, ibig sabihin, gusto ng sambayan ng Pilipino na magkaroon ng ganong test sa lahat ng mga namumuno mula presidente ang pababa. Kita na yung clamor ng mga Pilipino, gusto nila. Tapos ikaw ayaw, mag-isip tayo. Okay mga kapatid? Sunod natin yung kala Franz Castro at saka kay Attorney Vic Rodriguez, kay Senator Bato de la Rosa. Yung tungkol sa mga drugs din doon, tapos yung sa pagkukulong sa mga umamin sa ang ating presidente sa ICC na yan, yung tungkol sa mga drugs na yan, di ba? Umamin sa mga pinatay, di ba? Tungkol diyan sa mga nakulong. Dapat kumbaga, yung mga dapat ikulong, di ba? Yung kwendon. Ang sagot ni Franz Castro, iniugnay niya doon sa dating Pangulong Duterte ng mga umamin, di ba? Na na siya'y pumatay, di ba? Na dapat makulong. Maging daw si Senator Bato ay dapat bahagi, di ba, ng tinatawag na ma-prosecute o makulong din kasi bahagi ng AJK nga, di ba, ng ICC.
Pero lagi natin tatandaan mga kapatid, binos ka siya, palakpakan. Nilamon siya, kinain siya ng buong buo ni Senator Bato de la Rosa, di ba? Kinain siya ng buong buo, hindi tinanong, o di ba? Gusto niya makulong, umamin na may pinatay na dapat makulong si Duterte, Pangulong Duterte, at saka si Senator de la Rosa, di ba? Nabahagi rin daw na dapat makulong. Ito, pero ang tanong ni Senator Bato de la Rosa, ay ano na yung kaso mo na conviction ka? Di ba? Kumbiktado ka sa isang court diyan sa Davao del Norte tungkol sa kukuha ng mga kabataan ng mga tangalingod diyan sa kuha na party na nakumbiho. Bakit ngayon nakakalaya ka pa na dapat ikaw ang nakakulong, di ba? Sabi ni Juan, excuse me. Sabi ni Franz Castro, di ba? Kung nasa Congress nga daw, bibigyan niya ng kwan, di ba? Bibigyan niya, di ba, ganun niya. Kasi nga, wala daw sa usapin. Pero hindi niya, ni-rest out niya, yung tungkol kay Pangulong Duterte, di ba? Tungkol dun. Hindi naman kasama yun sa tanong. Di ba, tama lang di ba, natanungin din yung bagay na conviction niya, parte doon. Naliwanagan doon mga kapatid. Na doon talaga sa parte na yun, lumulusot lang siya. Na hindi niya sinagot ng direktamente yung parte na yon na tanong na tungkol kung paano na ang naging resulta tungkol sa conviction niya doon sa, di ba, yung child abuse niya doon sa mga kabataan na tinangay nila doon sa mga kwan. Ang sagot niya, di ba, may mga galit lang daw yung mga magulang party doon. Yung mga magulang na mga galit sa kanya, bilang teacher, gagawin niya rin daw yung sa pagre-rescue. Wala namang kaguluhan doon sa kwan. Naging magulo sila, bakit dumating kayo doon? Yun ang totoo, aminin mo. At walang kaguluhan doon. Nung magsimula, nung nandun kayo, doon naging simula ang kaguluhan nila. At yung sinasabi mo, galit na mga magulang, sino ang matutuwa sa ginawa nyo? Bilang magulang, gagawin nyo sa mga anak ko. O kaya ako, anak ko yung gagawin mo, matutuwa ba ako sa'yo? Napaka-simple usapin Tapos sasabihin, kaya mga galit yung mga magulang kasi ganito. Sila nga yung naging saksi. Sila yung naging saksi doon sa paggaganap ng isang pagdidemanda o paggagawa ng ganyang sitwasyon. Kaya nga, nagkaroon siya ng conviction kasi nga, yung mga magulang yun, iyon yung naging saksi sa isang usapin na nakita nila kung paano ginawa. Sa gabi nila ginawa yan. Kung talagang malinis yung layunin nyo upang ayusin o i-rescue yung mga bagay na sinasabi nyo, bakit sa gabi? Bakit nyo sa gabi isinagawa yung pagtatangay ng mga bata na yan? Kung talagang malinis yung layunin nyo, bakit hindi sa araw? Di ba? Bakit gusto nyong tangayin lang talaga? At kung talagang may kaguluhan doon at may re-rescue lang kayo, dapat yung mga teacher lang na nandun, yung dapat yung tangayin. Bakit? Kayo yung mga teacher, bakit yung mga bata kailangan yung dalhin? Di ba? At isa pa, hindi raw yun, ginagawan lang siya ng isa sa isang parte doon, hindi raw mga totoo yun. Ikaw, kukwestiyonin mo sa isang korte na binigyan ka na conviction, sasabihin mo hindi totoo. Kumbiktado ka nga di ba? Kaya ka naman nakaka-appeal kasi nakakalaya nga kasi umapil ka lang sa Court of Appeal para sa isang party na yun. Pero lagi natin tatandaan mga kapatid, sa isang tagpo sa hearing sa Kongreso na tinanong si Attorney Conti, di ba, ni Congressman Acop, kung anong masasabi niya doon sa mga na-conviction na may conviction na o nabigyan na ng hatol. Anong sabi niya? Bagamat, inuulit ko, bagamat umapila yung isang kriminal o naging kumbiktadong personalidad, bagamat umapila siya, nananatili pa rin kumbiktado siya. Nananatili pa rin. Anong ibig sabihin yun? Nananatiling kumbikt siya. Kriminal ka pa rin. Kahit umapila ka pa. Bagamat hindi pa lumalabas sa Court of Appeal yung kanilang apila, kaya nakapagkuhan sila, kumbaga, nakapag-bail sila, di ba? Pero lagi natin tatandaan, sabi nga ng isang attorney, kahit umapila ka, nananatili ka pa rin kriminal o kumbiktado sa isang krimen na ginawa mo. Kaya yun ang tanong ni Senator Bato de la Rosa, ano na nangyari? Bakit hanggang ngayon, kumo ba congressman ka, nakakalaya ka? Samantalang yung iba, counting kuhan lang, kulong na. Dahil ba isa kang congressman, hanggang ngayon nandiyan ka pa rin. Dapat ikaw ang makulong. Kaya lumitaw, di ba? Lumitaw at umangat, kung sino ang umangat doon, nilamon siya ng buong buo ni Senator de la Rosa, Bato de la Rosa. Yung tagpo na yun. Kaya makita natin yung kaibahan. Makita natin yung talaga may mga konkreto, mga tinatawag na
platform o government platform na sinasabi. Nandoon sa pakikipag-usap sa mga sagot na tanong, makikita mo na kung sino may mga solido. Di ba? May mga solidong platform para tingnan ng mga sambayan ng Pilipino, pwede, tingnan, tumingin wisely mga kapatid, both wisely na po tayo mga kapatid. Tingnan nyo yung karapat-dapat, tingnan nyo yung may ganito, may puso, tingnan nyo kung paano magmahal sa bayan, di ba? Papaano alagaan at mahalin anti-corruption, di ba? Isa rin sa mga bagay na dapat nakikita ng isang kandidato, yung lumalaban sa corruption, di ba? Si Atty. Vic Rodriguez, nakita naman natin kung paano niya, dinabanan niya, di ba? Kaya Senator Bato, nakita naman natin kung paano niya. Kaya tingnan na lang natin, tingnan natin yung kaibahan nila. Yung mga tao na gustong sa isang parte na ayaw ng drugs, ayaw magpa-drug test, diretso natin iduduro. Paramdam natin sa kanila na ito yung gusto namin eh. Ito yung kagustuhan ng sambayan ng Pilipino, ba't ayaw mo? Eh ngayon, uma-apply ka pa nga lang, di ba? Mag-a-apply ka pa lang bilang senador, tapos yung kagustuhan na nakakarami, ayaw mo. Di ba? Eh anong gagawin, di ba? Eh ngayon pa nga lang, di ka pa nanalo. Inaayawan mo na yung kagustuhan ng majority na kailangan ganito. Di ba? Ganon. Ayun mga kapatid, binigyan natin ng kaunting opinion at reaction. Dapat makita natin yung kung sino yung may malinis na layunin. Lahat naman sila mga kapatid, may mga gustong gawin, may mga gustong i-propose yung mga bagay na yun, pero nakikita natin, maging salamin sila. Bakit? Yung mga salita at mga sinasabi pa lang sa isang parte na alam mong ikagugulo ng bayan, ikagugulo ng sambayan ng Pilipino, ikagugulo ng pamilyang Pilipino, yung pagdadrugs, ayaw nilang gawin, di ba? Kasi unang-una, kapag, yun nga, inuulit ko, kapag impluensyado ka na, pinagbabawal ng gamot, wala kang tamang desisyon, wala kang tamang gagawin. Lahat yan, tamang hinala ka. Okay, mga kapatid, sana maging maayos at maging maayos na po. Binigyan lang natin ng reaction, isang parte na alam natin na ikabubuti ng ating bayan. Salamat at God bless. But lagi ko sinasabi, pag mali, pag tama, doon tayo isa. Okay po, salamat po. At ingat po tayong lahat. At sana pagpalain po tayong lagi ng ating Ama na lumikha sa ating bayan. Salamat po at God bless.